Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-12 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang makarating sa opisina si Jaisel, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nakatumpok. Mukhang sobrang excited ng mga ito. Ang malakas na pagtawa ng mga ito ay maririnig from time to time. Dala ng kanyang curiosity, lumapit siya sa isa niyang kasamahan at nagtanong siya dito. Bakit ba sila magkakagrupo doon? Anong meron? Hindi mo pa ba alam? Nag-hire ng gwapong empleyado ang ating kumpanya. Napakagwapo nito na parang yung mga artistang nakikita mo sa poster. At hindi lang yon, mayroon din siyang great sense of humor. Punong-puno ng paghanga ang mga mata nito habang sinasabi iyon sa kanya. Dahil curious din siya kung gaano kagwapo ang sinasabi nitong bagong empleyado nila, para pagkaguluhan ng mga ito ng ganoon, sinubukan niyang tumingkayad upang masilip niya ito. Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang isang malamig na boses ng lalaki na mula sa crowd na naroon. Fellow ladies, saka na lang natin ituloy ang ating kwentuhan. Kailangan ko nang mag-report ngayon. Ang mga kababaihan namang nakapalibot dito ay halos ayaw pang magsialis, pero nagbigay daan naman ang mga ito para sa kanya. Nakaupo ito noon sa upuang naroon. Nang tumayo ito, nagmistula siyang pinakamatangkad sa lahat ng naroon. Napakagwapo nga nito. His facial features were defined. Manipis ang kanyang labi at talaga namang pamatay ang kanyang mga ngiti. Iyon ang nagbigay ng magandang impresyon sa mga taong makakakita sa kanya sa unang pagkakataon. Kahit na napakakaswal at simple lamang ang damit na suot nito, umaapaw naman ang maganda nitong pag-uugali. Lumakad ito mula sa crowd palapit sa kinaroroonan niya. Napakalaki ng pagkakangiti nito. "Hello, I'm Ryan De Villa." Kasabay noon ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Tiningnan niya ito at napansin niyang parang pamilyar ito sa kanya, na parang nakita niya na ito dati pa. Subalit hindi naman niya maalala kung saan. Pagkatapos ay magalang naman siyang sumagot dito. "Is there anything I can help you with?" Pagkasabi noon ay nakipagkamay siya dito. "My pleasure, ako nga pala ang bago mong assistant." Pagkaraan ay sabi nito. Saglit na natigilan si Jaisel. Hindi niya in-expect na ito ang magiging bago niyang assistant. Kung tutuusin ay napaka-attractive nito para lang maging assistant niya. Nang mga sandaling iyon, naramdaman niyang nakatingin sa kanila ang kanyang mga kasamahan na may halong pagkainggit. Jaisel felt a little stressed. Matapos niyang batiin si Ryan, nag-arrange si Jaisel ng pwesto para sa kanya at isinama niya ito sa kanyang magiging work desk. Pagkatapos ay nagtuloy na siyang maupo sa pwesto niya at nag-umpisa na si Jaisel na mag-ayos ng kanyang mga files. Kasabay noon ay kinausap niya si Ryan. "Pwede kang mag-ikot-ikot muna sa paligid para maging familiar ka sa kapaligiran. Ipapakita ko na lang sa'yo ang iba pang information kapag natapos ko ng ayusin. By the way, hindi ko alam na ngayon ang dating mo. Ibigay mo na lang sa akin ang kopya ng resume mo." "Okay, niready ko na talaga ito." Nakaupo noon si Ryan malapit kay Jaisel at iniabot nito sa kanya ang kopya ng resume nito. Nang mabasa ni Jaisel ang nilalaman ng resume nito, may naalala siya. Bigla siyang na-excite at mabilis niyang tiningnang muli si Ryan. Hindi man siya nakatitiyak ay muli niya itong tinanong. "Teka lang, you're Ryan De Villa?" Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-12 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Nang marinig naman ni Ryan si Jaisel, naguguluhang tiningnan nito ang dalaga.
Naaalala mo yung admission exam sa Stony University 5 years ago? Na-late ako noon dahil sa isang aksidente at hindi na ako pinayagan pa para mag-take ng exam at ikaw ang tumulong sa akin ng mga oras na yon. Kung hindi dahil kay Ryan, hindi sana siya magkakaroon ng chance na makapasok sa university. Hindi na nasorpresa pa si Ryan at agad itong ngumiti. Akala ko hindi mo na ako natatandaan. Ang totoo, nakilala nito si Jaisel sa unang pagkakataon pa lamang na makita niya ito. Nang panahong iyon, nagkaroon ng car accident si Jaisel at mayroon pa itong mga sugat sa katawan at hindi pa nga nito nabalutan ang mga galos at sugat nito nang dumating siya sa examination room. Sariwang-sariwa pa sa memory ni Ryan ang nakita niyang pagpupursige at determinasyon kay Jaisel ng panahong iyon. Dahil doon, nakumpirma ni Jaisel na si Ryan nga iyon. Naging napakasaya ni Jaisel. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo noon pagkatapos ng exam. Pero hindi na kita makita kahit na anong gawin kong paghahanap sa iyo. Pagkaraan ay sabi ni Jaisel. Lumipat kasi ako ng ibang university pagkatapos nun. Biglang dumilim ang mata nito na parang ayaw na nitong pag-usapan pa ang tungkol doon. Pagkaraan ay ngumiti ito saka nagsalita. Siguro naman ay pwedeng ngayon ka na lang bumawi sa akin. How about treating me to dinner after work? Sounds good, sagot naman ni Jaisel. Agad na sumang-ayon si Jaisel dito na walang pag-aalinlangan. Kahit nga hindi iyon sinabi ni Ryan, talagang magkukusa siyang sabihin iyon sa kanya. Hawak ang cellphone niya, masayang lumakad si Cathy papasok ng kumpanya. Napakaganda ng mood nito ng araw na yon. Nang mga sandaling iyon, kailangan niyang kontrolin ang galit niya at nakahanap na siya ng tamang pagkakataon para ilabas iyon. Cathy, bakit napakasaya mo yata? Isang kasamahan nito sa trabaho ang nakakita sa kanya at agad siyang binati nito. Senior designer si Cathy na may mataas na status sa kumpanya. Palagi itong napapaligiran ng grupo ng mga kababaihan. Itinaas nito ang kanyang cellphone saka muling nagsalita. May big news ako. Sumunod kayo sa lounge at sasabihin ko sa inyong lahat. Matapos niyang sabihin iyon, malisyosong napatingin ito sa pwesto ni Jaisel, pero saglit siyang natigilan nang makita nito ang gwapong lalaking naroon. Nagtataka itong nagtanong, sino yung lalaking yon? Siya ang bago nating empleyado, kaya lang, nakakaawa kasi assistant lang siya ni Jaisel. Sagot ng isa sa mga kasamahan nila. Mahahalata ang pagkainggit sa salita nito. Bagong assistant? Naningkit ang mga mata ni Cathy. Masayang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawang iyon. Mukhang hindi lang bagong magkakilala ang mga ito. Naisip ni Cathy. Isa pa, kung palaging magkakasama ang mga ito, mas magiging madali na may mabuong pagtitinginan sa mga ito lalo pat laging magkakasama ang dalawa. Bigla ay nagkaroon ng magandang ideya si Cathy. Habang nag-uusap sina Jaisel at Ryan, lumapit sa kanila si Lenny. Jaisel, pinapapunta ka ng CEO sa kanyang opisina. Gusto niyang makita ang progress ng mga designs mo. Pagkaraan ay sabi ni Lenny kay Jaisel. Lenny looked at Jaisel with a strange and complicated expressions in her eyes. Ayon sa usual procedure, ang progress ng design ni Jaisel ay siya dapat ang pupuna. Pagkatapos ay ibibigay iyon sa mas nakatataas para i-review. Ang titingnan lamang ng CEO ay ang mga outlines at ang final product. Gayunpaman, iyon ang unang beses sa history na ang CEO ay gustong makita ang progress ng design pati na ang mismong designer nito. Kahit na sinasabing napaka-busy ng CEO. Hindi na masyadong nag-isip ng tungkol doon si Jaisel. This was the first time she had completed a design independently. Kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ganoong rules ng design department.
Mabilis niyang sinalansan ang mga dokumento at nagtungo na siya sa opisina nito. Nang marating niya ang pinto ng opisina, magalang siyang kumatok doon. Ang mababa at sexing boses ng lalaki ay narinig niyang sumagot, "Come in." Sa kanya lang tuluyang binuksan ang pinto at pumasok. Bahagya pa siyang nasorpresa nang makita niyang doon nakaupo si Jared sa reception couch sa halip na sa harap ng working desk nito. May isang tasa ng kape na nakapatong sa ibabaw ng mesa na nasa harap nito. Mayroon ding isang baso ng gatas at ilang dessert na sa tingin ni Jaisel ay napakasarap. Talagang na-enjoy nito ang kanyang buhay bilang CEO. Hindi maiwasan ni Jaisel na lihim na mapabuntong hininga. Nakatayo siya noon sa tabi nito at sa kanya iniabot dito ang dala niyang mga dokumento. "Sir, ito ang aking draft design for these few days." Kinuha iyon ni Jared at itinuro nito ang sofa sa tabi niya. "Have a seat." Pagkaraan ay sabi nito sa kanya. Sa harap ng upuang iyon, naroon ang isang basong gatas. Saglit na nag-isip si Jaisel. Posible kayang inihanda talaga nito iyon para sa kanya? Nagpunta siya doon para mag-report ng kanyang ginawang trabaho. Pagkatapos kakain lang siya doon, sa palagay niya ay hindi magandang ideya na gawin iyon. Subalit na natiling nakatayo si Jaisel at tumanggi siyang maupo. "It's okay, dito na lang ako." Magalang na sagot niya kay Jared. Gusto ni Jaisel na maging maingat at ihiwalay ang public at pribadong interes niya, subalit hindi siya binigyan ni Jared ng chance. Tiningnan siya ni Jared saka muli itong nagsalita. "Titingnan ko ang mga ito at baka matagalan ako sa pagtingin sa mga ginawa mong design. You will affect my mood kung mananatili kang nakatayo lang dyan." Hindi naman agad nakapagsalita si Jaisel. Naisip niya, bakit kaya ang weird ng habit nito? Wala na siyang masabi pa kaya naupo na lang siya. Pagkatapos ay binuksan ni Jared ang portfolio saka ito nagsalita sa natural na tono. "Kung naboboard ka, pwede kang kumain dyan kahit ano." At lumalabas pa ngayon na nag-aalala ito na baka mainip siya. Kaagad na unawaan ni Jaisel ang intensyon nito. Kung matatagalan nga naman ito sa pagtingin ng kanyang mga concept design na ginawa ay malamang na mainip nga ang taong may report noon. Kaya reasonable naman ang ginawa nitong paghahanda ng snack. Dahil sa isiping iyon, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kumuha siya ng kutsarita at nag-umpisa siyang kumain ng dessert na kanina pa niya kinatatakaman. Masarap ang lasa nun. At iyon ang paborito niyang flavor. Nang makontento na siya sa pagkain ay halos kasabay noon, natapos na rin si Jared na tingnan ang mga ginawa ni Jaisel. Parang may kung anong iniisip ito habang hawak ang draft design niya. Pakiramdam mo ba ay pinaghihigpitan ka kapag nagdodrawing ka? Nasorpresa siyang napatingin kay Jared. Nagulat siya sa sinabi nito. Ang akala niyang sasabihin nito ay may problema sa design na ginawa niya. Hindi niya inaasahan na ma-visualize nito ang tunay na nilalaman ng isip niya nung iguhit niya ang kanyang draft design na iyon. Noong nag-design siya, talagang pinaghihigpitan siya at halos pigilan na nga siya para gawin iyon. Iyon ay dahil para kay Jared ang design na iyon. Napaka-perpekto kasi nito. Ang appearance at figure nito ay sobrang perfect. And his temperament was so noble. Kaya naman, ang lahat ng klase ng damit ay hindi sapat para sa kanya. Binuksan ni Jared ang folder at inilagay iyon sa harapan ni Jaisel. Pagkatapos ay seryoso itong nagsalita. Lagi mong mararamdaman na napaka-misteryoso ko at hindi mo ako maaaring abutin kung hindi mo ako kikilalanin. Jaisel, okay lang sa akin kung gusto mong mas makilala pa ako at malaman ng ilang bagay tungkol sa akin. Para sa isang custom-made designs,
Mahalagang may alam ka o kilala mo ang magsusuot nito para maigawa mo siya ng talagang babagay sa kanya at magugustuhan niya. Pwede ko ba talagang gawin iyon? Oo naman. You can follow me all the time until your design was completed. Patuloy na sabi ni Jared. Malugod siyang binibigyan ni Jared ng privilege para mas makilala niya ito at mas mapaganda niya ang kanyang trabaho. Being able to follow and observe him at any time was indeed great. Subalit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nararamdaman niyang parang may kung anong hindi tama. Parang nahulog siya sa isang trap. Bago pa man niya iyon ma-figure out, nakita niyang may tinawagan si Jared sa telepono. Carlo, magpadala ka dito ng isang bagong set ng office desk. Yes, para may magamit si Jaisel. Natigilan si Jaisel at agad siyang nagsalita. Bakit dito sa loob ng opisina mo isi-set up ang desk ko? Hindi siya sekretary at hindi niya kailangang magtrabaho dito. Para sa kapakanan mo ito, para mas madali mo akong maintindihan. Natural na sabi ni Jared. Pero, ayaw mo ba ng opportunity na ito? Ayaw mo ba na mas mapaganda ang magagawa mong designs? Habang nakatingin siya sa nagtatanong nitong mga mata, natahimik na lang si Jaisel. Kung magsasabi pa siya ulit ng hindi, lalabas lang na inaamin niyang hindi siya dedicated at profesional. Kung mangyayari yon, hindi niya masasabi kung magtatagal pa siya sa trabahong iyon. Iniisip pa lang niya na doon siya magtatrabaho sa loob ng opisina nito, nararamdaman niyang talagang may mali. Maaasahan talaga si Carlo. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nakapag-set up na kaagad ito ng bagong table at chair para kay Jaisel sa opisina ni Jared. At ng mga sandali ding iyon, dinala na rin ito doon ng ilang dokumento na inilagay ni Jared sa design department. Pagkatapos ay magalang siya nitong tinanong, Miss Jaisel, tingnan niyo po at baka may iba pa kayong kailangan. Ako na po ang bahalang kumuha. Sa nakikita niyang professional na pag-uugali ni Carlo, nagdududa na siya kung ito ba ay kay Jared talagang assistant o sa kanya. Dahil wala na siyang ibang option, kailangan niyang tanggapin ang mga files na yon. Maluwag na lang niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Wala na, salamat. Kung ganun po, mauuna na po ako. Nasa labas lang po ako. Ipaalam nyo lang po sa akin kung may kailangan kayo. Tumingin ito sa kanya at saka tumango. Pagkatapos, ay lumakad na ito palabas ng pinto. Tanging silang dalawa na lang ni Jared ang naiwan sa silid na iyon. Nasa ibang sitwasyon na naman siya ng mga oras na yon. Hindi siya naroon para lang mag-report ng kanyang trabaho, kundi para manatili doon para magtrabaho ng walang dahilan. Jaisel felt uneasy. Sir, mag-uumpisa na po akong magtrabaho ngayon. Habang nagsasalita siya ay lumakad na siya papunta sa bago niyang working desk. Naupo siya at nag-umpisa niyang isalansan ang mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa niya. Kung titingnan si Jaisel, mukha siyang seryoso sa ginagawa niya pero deep inside her kung ano-anong tumatakbo sa isip niya. Hindi niya mapakalma ang kanyang sarili kahit na anong pilit pa niyang gawin. Sa nakikita naman ni Jared na uneasy expression sa mukha ng dalaga ay bahagyang nagdilim ang mukha nito. Ang pakiramdam nito ay pinaghihigpitan pa rin siya habang naroon ito sa harapan niya. Pero iyon lamang ang naiisip niyang paraan para unti-unti itong masanay sa presensya niya at masanay na kasama siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarinig si Jaisel ng mahihinang katok mula sa pinto. Bahagyang nag-angat ng ulo si Jaisel at tumingin kay Jared. Mukhang may bisita ka. Kailangan ko bang lumabas muna ng office? Hindi na kailangan. Maagap namang sagot sa kanya ni Jared. Maya-maya ay nagbukas ang pinto at 3 senior staff ng kumpanya ang pumasok sa loob.
Nagulat ang mga ito nang makita na may extra table doon sa loob ng opisina ng CEO. Normal naman talaga na may sekretary ang CEO. Pero si Jaisel naman ay hindi isang secretary. Kailan pa nagsimula na ang isang designer ay sa opisina mismo ng CEO magtatrabaho? Hindi pa nangyayari ang bagay na iyon kahit dati pa. Dahil sa isiping iyon, ay agad na nakaramdam ng hiya si Jaisel, kaya hindi na niya sinubukan pang tumingin sa mga ito. Tumungo na lamang siyang muli sa mga dokumento at nagkunwaring seryosong nagbabasa ng mga iyon. Sumulyap naman si Jared sa direksyon ni Jaisel at bahagya itong napangiti. Mukhang maganda ang mood nito ng mga oras na iyon. Pagkaraan ay nagsalita ito. Kung may mga sasabihin kayo, simulan nyo na ngayong magsalita. Usually, personal na nagre-report ang mga senior staff kung may mga confidential at importanteng nilalaman ang report ng mga ito. Kanina ay nag-aalinlangan pa sila kung hihintayin muna nilang lumabas si Jaisel bago nila umpisahan ang report nila, pero dahil ang CEO na mismo ang nagbigay sa kanila ng go signal, ibig sabihin lang noon na hindi na kailangan pang lumabas ni Jaisel doon. Bilang mga senior staff, mabilis na ang pick up ng mga ito at matalas ang pakiramdam. Kaya masasabi ng mga ito na there's something going on between Jaisel and the CEO. Subalit wala namang sinabing kahit ano ang mga ito. Pagkatapos, lahat sila ay tumayo ng maayos at inumpisahan na ng mga itong magbigay ng report. Nakaupo noon si Jared sa harap ng kanyang mesa habang patuloy ito sa ginagawang pagtatrabaho. Ay nakikinig din ito sa report ng mga senior staff. Kahit na multitasking ang ginagawa nito, ay maayos pa rin itong nagagampanan iyon. Ang kumpanya nilang iyon ay isa sa mga nangungunang kumpanya. Pinasok na rin ng kumpanya ang clothing industry. Wala naman halos maintindihan si Jaisel sa mga sinasabi ng mga ito. Naboard siya habang nakikinig sa mga ito. Biglang may narinig siyang topic na nakaagaw ng kanyang atensyon. Ang investment natin sa Twin Fashion Design Competition ay patuloy na isinasagawa. Tayo ang pinakamalaking investor nila ngayon. At may 3 spots para sa atin para direktang mag-participate sa semifinals. Ang design competition na iyon ay ginaganap kada 3 taon. Isa iyong national competition at hindi rin mabilang na kilalang designers ang nagpa-participate sa kompetisyong iyon. Kung sino man ang makakuha ng pinakamataas na karangalan sa kompetisyon, masasabing wala nang makakahadlang pa sa magiging karir ng designer na iyon. Ang kompetisyong iyon ay isang mainit na battleground na pinaglalabanan ng bawat designer at syempre isa na si Jaisel doon. Gayunpaman, wala siyang qualifications at experiences para makasali. Sa makatuwid, bilang isang newcomer, hindi talaga siya qualify para mag-participate sa preliminary auditions. Wala talaga siyang pag-asa na makasali sa kompetisyong iyon. Pero ngayon, paano kung magkaroon siya ng opportunity na makuha ang isa sa 3 spot para mag-participate sa kompetisyong iyon directly? Matapos ang ilang discussion, naisip namin na mas mabuti kung tayo mismo ang maglalagay sa 3 spot sa kompetisyon ng sarili nating mga experienced designers. Pagkaraan ay narinig niyang sabi ng isa sa senior staff. Experience? Saglit na nag-alala si Jaisel. Kahit na qualified siya para mag-design ng damit ng CEO, wala pa siyang completed design at wala pa ring finished product. Hindi pa rin iyon mako-consider na qualification. Achievement pa lang ang mga iyon. Hindi talaga siya qualified para sumali sa kompetisyong iyon. Pasikretong sumulyap kay Jaisel si Jared at nakita niya ang panghihinayang sa ekspresyon ng mukha nito. Pagkaraan ay nagsalita ito.
Ako ang personal na magdi-decide kung sino ang dapat na ilagay sa spot para mag-participate. Yes, CEO. Halos sabay-sabay namang sagot ng mga senior staff. Wala namang kahit na anong pagtutol sa naging desisyong iyon ni Jared. After all, siya naman talaga ang top decision maker ng kumpanya. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, may nabuhay na pag-asa sa puso ni Jaisel. Ibigay kaya sa kanya ni Jared ang opportunity na iyon? Habang nag-iisip ng tungkol doon, hindi na mahintay pa ni Jaisel na matapos sa report nila ang mga senior staff para makaalis na ang mga ito. Pero 3 sila at ibig sabihin ay isa-isang magre-report ang mga ito. Wala nang maunawaan si Jaisel sa mga sinasabi ng mga ito. Makaraan lang ang ilang saglit, tuluyan na siyang nakatulog habang nakikinig sa mga ito. Para siyang nakikinig sa lecture ng teacher na nakakaantok. Agad namang napansin ni Jared na nakasubsob na si Jaisel sa table nito. May sumilay ng ngiti sa labi nito nang makita ang ayos ng dalaga. Pagkatapos ay tumingin si Jared sa staff na noon ay nagsasalita sa harap niya at inutusan ito sa mababang boses. Hinaan mo lang ang pagsasalita mo. Natigilan at nagtaka ang lalaking nagsasalita. Kanina pa itong nagsasalita doon at lagi namang ganoon ang lakas ng boses niya. Bagamat nagtataka, ay agad naman itong hininaan ang pagsasalita niya. Maya-maya ay sinabihan ni Jared ang mga ito. Nabilisan ang pagre-report at pagkatapos ay lumabas na agad sa opisina niya. Nang makalabas na ang mga ito ay agad na nilapitan ni Jared ang kinaroroonan ni Jaisel. Gabi na ito nakatulog nung nakaraang gabi at maaga naman itong nagising kaya ng mga oras na yon ay mahimbing itong nakatulog habang nakasubsob ang ulo nito sa table. Gayunpaman ay mukhang hindi ito komportable. Mayat-mayang gumagalaw ang ulo nito para magpalit ng posisyon. May marka na rin ang pisngi nito. Hindi na nakatiis pa si Jared. Maingat niya itong kinarga at dinala sa lounge. Maingat niya itong inilapag sa kamang naroon. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi nito at itinaklob niya sa dalaga ang manipis na blanket. Naging napaka-natural ng mga kilos ni Jared na animoy normal lang sa kanya na ginagawa ang mga iyon. Kung siguro naroon si Carlo ay tiyak na matitigilan ito. Si Jared kasi ang lalaking kahit minsan ay hindi pa ginawa ang mga bagay na iyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magkaroon nga kaya ng opportunity si Jaisel para makapag-participate sa kompetisyon? At ngayong madalas nang magkakasama lagi silang dalawa, may mabuo kayang magandang relasyon sa pagitan nila. Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. With the right person, you don't have to work so hard to be happy. It just happens effortlessly. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.